Mag-work na naman tayo, guys. Happy Wednesday! Mag-work po tayo ngayon sa To You from Steph. Try ko kayo isama mamaya kapag maaga ako dun sa work. Good morning! Gala tayo today. Saan ka gagala? Sa school. Nag-enjoy ko sa school na? Yeah. Nag-enjoy ko sa school? Yeah. Sure. Beach walkie. Beach Oak. Kaso kaaga na naman itong nagising, guys. No? Bakit maaga ka nagising? Kaya ang ginawa ko kanina, kay kanta na naman siya ng kanta sa kwarto niya, tapos maaga pa, pinuntahan ko na lang gud siya sa higaan. Kaya baka mamay magising din si Matthew tsaka Marcel. Ay, kalakas ang boses mo. I know that you're wrong for me. Kanta mo, di ba? Mutan na. Ganyan kasi ginagawa niya kapag gising na, guys. Magkanta-kanta. Tapos ang nangyayari kapag hindi pa ako pumunta sa bed niya, mas lalo pa niyang lakasan yung niya, boses niya para magising talaga kaming tatlo. Si Marcel ako tsaka si Matthew. Ay, Mila, walang telephone dyan. Akin ang cellphone. Hi, mama. Thank you. Sinisipon ako ngayong araw. Uy, sila ko ng hatching. Feeling ko sa weather na naman to, kaya mag-start na po yung spring. May kasi ako, kumbaga, hay fever. Siyempre, yung mga puno, mag-ano-ano na yan, mag-dahon-dahon. Tapos siguro, itong din, bulaklak sa bahay, feeling ko. Guys, next week, ganitong araw, mag-arrive na po si Lito niyan sa ship hall, or ship hall, ang tawag nila dito. Kaya today po ay Wednesday. Next week, Wednesday naman, yung dating din dito ni Lito, yung land po ng plane niya, parang 6:55. Pero kaya medyo magtagal yun siya sa loob pa. Siyempre, mag-asikaso po ng mga bagahe niya. So, makalabas yan siya ng arrival, mga 8 a.m. siguro. Or 8:30 sabihin natin kapag medyo busy sa airport. Tapos, magdating sila sa bahay, 10 or 11 a.m. Kaya excited na po talaga ako sa pagdating ni Lito. May ihol pala ako ngayon, guys. I mean, hindi man ihol, pero i-unbox. Mag-unboxing po tayo ngayon ng Chan-charadan! Oh, may information ba? Chan-charadan! Makita niyo yung ni Marcel, guys. Number, baka message. Bali, si Marcel po, bumili ng bagong iPhone, guys. Kay para to sa niya, business. So ngayon, kay may businessman siya, kailangan niya ng bagong phone. Ayaw niya kasi na yung personal number niya, mag-message din sa kanya yung mga customers. So bumili po siya ng bagong iPhone Pro. Ito siya, guys. I-unbox po natin. Chan-chadadan! Gold pala yung pinili niya. Pero ang gagawin po ngayon ni Marcel, yung pinaglumaan niya, yan yung gagamitin niya sa business niya. Tapos, yung magiging personal cellphone niya, itong Pro. Tinanong nga niya ako, sabi niya, gusto mo din ng 16 na Pro? Sabi ko, hindi, antayin ko na lang yung 17. Kaya di ba na-release to nung sa September. So sabi ko sa kanya, pag magbago ako ng phone sa sa September, pag mag-release yung bagong iPhone. So ito siya, guys. Ako na pong nag-unbox kasi hindi man siya magpakita sa camera. Tapos binuksan natin. Chan-chadadan! Kaganda! Tapos may din, mga accessories niya. So nung pinick up po namin kahapon to sa store, in-order ni Marcel online. Ang ginawa din namin, guys, kasi Lito po magdating dito next week. So, si Marcel bumili ng niya din, company SIM card or number para sa niya, cellphone. Si Lito din naman po, binilhan namin ng prepaid SIM card. Kaya para pagdating niya po next week, may SIM card din siya dito. So, kahit magpunta siya sa city center, na siya lang, may contact kami sa kanya. Kumbaga, luludan lang namin para may internet din siya. Kaya sinabay na rin namin kahapon. So, yun na nga, guys, yung sinabi ko sa inyo. A year ago, si Marcel po, nag-resign nga sa trabaho niya. Kaya para mag-focus nga siya sa sa business.
Actually, may business na to si Marcel dati. 10 years ago. But you stopped it because you decided to work full-time. No, that's in What year is that? Let's say 10 years ago. Tapos, nung time na yon, so parang medyo nahati yung oras niya sa business niya tsaka yung sa work nga niya dati. Ang ginawa niya, iniwan niya muna yung business na yon, tapos nag-focus siya po sa pagiging manager or team leader sa isang school dito. Pero kaya nung mga nakaraang taon, nag-decide nga siya na kumbaga mag-focus na lang siya sa business kay para full-time din siya dito sa bahay, makapag-focus din po sa mga bata, magatid sundo. Kaya very busy din to siya nung mga nakaraang taon. Kaya kung mapapansin niyo po na nandito lagi si Marcel sa bahay. Kaya nung mga nakaraang din linggo, bumili din siya ng MacBook Pro kay para nga po sa niya binibuild na website. So nag-invest din po siya sa mga ganitong bagay ngayon. Kasi kahit naman ako, kung may business ako, hindi ko din gagamitin yung personal number ko, no? Sana all na lang may iPhone Pro. Pero kaya ako magbili din ako ng iPhone, guys, pag release nila sa September. Yung nire-release ata ng Apple, iPhone 17 na kasi 16 sila last year, di ba? So this year, yan sila 17. Magbili tayo niyan. May time pa para makapag-ipon. Kuya, umar ka. Matthew! Alam nyo guys, yung dating work po ni Marcel, siya doon, 24 years. Kunin mo, sige, wag ka nang kuan. Pero kay give up niya na lang din yun. Sa mga bagay-bagay din kasi na mga nangyari po doon. Kumbaga, nag-decide na lang siya na... Tama. Tsaka si Marcel din po, alam nyo, very din talaga to siya, very business-minded. Pagdating din sa mga ganyang bagay, magaling talaga siya. Kaya buti na lang din, kaya nung nag-resign siya, meron kaagad siyang plan B. So ngayon, ang ginagawa niya po dito sa bahay, kay full-time man siya, andun lang siya lagi yan sa taas. Kaya yung ibibigay niya din pong task kay Lito pagdating dito next week, yung mga cards. Kaya kumbaga isa-sort out yun ni Lito by color, by numbers. So may magagawa din po si Lito. Sahuran na lang daw niya si Lito. Mga panggastos lang dito ni Lito, guys. Ang Hindi si Tito Lito ng cards? Ayaw niya na si Lito ng cards, guys. Kaya maglaro daw sila. Kuya, wait lang. Kumar. Pero nanghinayang din pa ako dun sa ni Marcel trabaho. Kaya kumbaga mas malaki yung sasahurin niya talaga doon. Pero kayon nga, nag-resign siya. So mag-focus siya sa business niya. Which is medyo, kinakabahan din ako kaya about sa mga finances namin. Pero kaya sabi niya, tatry daw niya, at least ngayong taon, kung mag-stable or kung masuportahan niya yung pangangailangan ng pamilya namin. Tapos ako may dalawang trabaho din, almost 3 trabaho nga, kaya nag-vlog pa tayo. So kumbaga, magtutulungan din naman kami sa mga bagay na yan. Pero hindi ko rin po siya pinapressure about dyan. Sabi ko sa kanya, kung sa tingin mo, kaya mong gawin yan, go tayo. Sabi ko, kaya natin tong dalawa, magtutulungan tayo. Ay, kadami din po talagang pinagdaanan ni Marcel last year. Hindi ko lang sa inyo share yan, guys, kasi kumbaga, personal na yan, bagay. Kaya sa amin na lang yun. Manood na lang kayo dyan. Ang gusto din po kasi talaga ni Marcel na may time talaga din siya sa amin. Lalong-lalo sa mga bata, guys. Kasi kahit yung ilagay namin yan, yung mga bata sa dito, daycare, ayaw na ayaw po niya yan talaga. Kaya sabi ko sa kanya dati, si Mila tsaka Matthew, halimbawa pag mag full time nga ako nung may trabaho pa yan siya, sabi ko sa kanya, ilagay namin sa daycare nga dito. Kaya pagkatapos mag-school, so doon muna yan sila hanggat wala pa kaming hanggat hindi pa kami nag-out sa trabaho. Kung halimbawa, natuloy lang yung plano na yun ba? Pero kaya hindi talaga yan siya pumayag, guys. Sabi niya, kung mag-work ka, dapat hindi daw mako-conflict yung oras namin sa mga bata. Kasi nga, wait lang guys, pala ako dito nag-prepare kaya magpasok na tayo sa work. Kasi nga, mas gusto niya talaga na kami daw yung sa mga bata, guys. Yung, kami talaga yung hands-on. Ayaw niya ipaano sa daycare. Hindi man sa wala siyang tiwala,
Pero kay kumbaga yung oras lang namin, at least makasama daw namin yung mga bata kapag walang pasok sa school. Kasarap lang sa pakiramdam guys na full time si Marcel sa ano niya sa business tapos bahay lang. Wala din kasi talagang bisyo si Marcel guys, sa totoo lang. Focus lang talaga yun siya sa ano niya, sa family, trabaho. Kumbaga priority niya na kami lagi. Minsan nga yung social life niya, nakakalimutan na niya. Nire-remind ko yan siya lagi na, hoy, mag-ano ka, magagawa ka ng appointment sa mga kaibigan mo. Kasi, ako na lang yung nagre-remind sa kanya na kailangan mo din makipagkita sa mga kaibigan. Ako kasi, di ba, kung mapapansin nyo, lagi akong wala sa bahay pag day off ko. Kasi hindi po talaga ako mag-permit din sa bahay kapag off ko. Depende na lang kung pangit yung panahon, kung masama ang pakiramdam ko, o kung tinamad din akong lumabas. Okay na to! Hindi pa pala tayo nag-lipstick, pero kailangan ko pang mag-apply ng petroleum jelly. Kaya nagde-dry na naman po yung natin. Bibig. Very lucky talaga kami kay Marcel. Kasi wala talaga akong ako na lang ang mainis sa kanya kapag hindi niya din pinapriority yung sarili niya. Yan po yung ni Marcel ugali. Di bali na, halimbawa, di bali nang wala siya. Basta yung pamilya niya, yung magulang niya meron, or magala niya kami. Pero minsan parang din ako na nakakalimutan na niyang alagaan yung sarili niya. Kasi alam niya, pag nasa work din ako pag Saturday, halimbawa maganda yung weather, ilabas niya yun yung mga bata, magpunta sila sa city center, tapos magkain, tapos minsan bilang pa niya yan mga pajamas. Hindi ko din po sinasabi na perfect yung asawa ko guys, kaya wala pong taong perfecto. Swerte lang talaga kami kay Marcel guys. Lalong-lalo na ako na siya ngayong naging asawa ko. Char! Kaya kahit yung ugali ko hindi kagandahan, lagi din yan siya kumbaga nandyan para intindihin ako. Kay yung ugali ko po guys, mabilis ako mainis. May mga bagay na kunting lang, hindi man dapat problema pero ginagawa kong problema. So pinapalaki ko. Kasi, si nanay. Hello? Nakapit kami sa ospital. Dito ko sa vlog, oh. Ha? Hi! Sa vlog. Hi! Nina, magtawa ko, tro. Wait lang. Tawag ako ulit. Naputol tayo dun, guys. Tawagan ko ulit mamay si nanay kaya may oras pa man tayo before umalis. So, yun na nga. Walang perfectong tao, guys, ha? Yan ang tandaan nyo. Hindi po din kami perfect ni Marcel. Swerte lang kami sa isa't isa. Bahala na kahit minsan mag-away. Sabi ko pa sa kanya pag nag-away kami, mag-aaway lang tayo pero hindi tayo maghihiwalay. Sabi pa niya, very good. Kaya ayaw niya din guys. Tsaka normal lang din naman kasi yan sa mag-asawa. Depende na lang. Kung may something talaga na ginawa ka na makakasira ng nyo pagsasama, no? Baguman lang. Magpasok na tayo ngayon, guys. Kay medyo madami na yung na-chika ko sa inyo. Naka-share tuloy tayo ng isang personal na namin ni Marcel. Yun? Basta yung about sa niya, trabaho na nag-resign nga siya. A year ago na yan, guys, pero never ko pong share yan sa inyo kasi nga parang privacy na namin yun. Pero okay na yun. At least alam nyo na kasi may mga magtatanong talaga na bakit lagi nandyan yung asawa sa bahay nyo? Hindi ba siya nag-work or something? Ngayon alam nyo na po, nag-resign na po si Marcel pero may business na rin po siya ngayon. Kasi nga, a year ago nung nag-resign siya, binild niya na din yung business na to. So, wag na po kayo magtaka kung si Marcel lagi yung magsundo at saka hatid sa mga bata at saka kung full-time siya dito sa bahay, guys. So guys, nandito na po tayo sa office. Si Steph, andun ngayon lumabas kayo maghanap ng paper para sa printer namin. Itong printer ngayon dito para sa art print, nasira po. So ngayon, kailangan niya ng extra paper para sa isang printer dito sa Epson. So ngayon ko po sa inyo pakita yung mga products dito. Pag gusto niyo po ng postcards. Ito siya guys. Flex ko pala yung jacket natin. Diyan ko lang po nilagay. Tapos pag mahilig po kayo magbasa ng mga books, meron din po kayong mga bookmarks. Basta iba't ibang po dito postcards. Ayan.
Tapos yung mga calendar naman na binibenta din po namin dito. Tulad nito, oh. May iba't iba po siyang theme. Ito, kumbaga, Thrive. Meron din po kami ditong Rise. At Heal. Ito guys, iba't ibang ano nga siya. Itong mga cover po, gawa din po yan ni Steph. Kaya kung gusto nyo din po ng art prints, or ano pang mga pang ano sa bahay display, nalagyan nyo yung frame, meron po yan siya dito. I-visit nyo lang po to you from Steph. At saka, planner guys, kung mahilig din po kayo mag-plan sa monthly ano nyo or buong taon, pwede din po kayong mag-order dito. Tapos, sa mga darating na buwan din po, may i-release si Steph na journal. Para din po yun sa mga nanay. Kaganda ng book na yun guys, kaya nakita ko din po. So kung mahilig din po kayong magsulat, or doon pwede nyo pong masulat yung mga experiences nyo during maliliit pa nung yung mga anak nyo, tapos nung lumaki na sila. Yun po yung niya ng journal niya. Basta i-release niya yun sa 3rd week or 2nd week ata ng March. May nakita na akong sample, kaya na-receive na yung sample ng na yung journal. So, kung gusto nyo po, mag-order kayo guys. Ako nga, bibili din ako ng isa eh. Kaya gusto ko din yung parang, masulat ko din doon yung parang naging expectations ko. Nung before ko si Matthew tsaka Camila, ipanganak. Tapos, versus reality. So, may mga pag-ganon siya doon. Kung baga, magsulat-sulat ka. Tsaka kaganda ng mga words of wisdom niya po doon sa book na yun or sa journal na yun. Tapos kung gusto niyo pong i-gift sa mga nanay niyo, pwede din po kay Mother's Day, sa May pa naman yan, di ba? So pwede pa po kayong maka-order kapag ma-release na yung journal na yun. Andito pala ako ngayon sa natin table. Ang ginagawa ko po ngayon, kaya tapos na ako sa mga orders, nag-frame po ako ng mga art prints. Kaya para to sa website ni Stephanie. Kasi parang babaguhin niya daw yung image ng site niya. So, busy tayo ngayon dito frame. Saan na ba tayo? So, ito nga yung office natin dito, guys. 4 hours na naman tayo ngayon na mag-work. Mga alauna, uwi na tayo. Feeling ko, on time ako sa bahay. Kaya tapos ko na yung mga orders. Yun nga lang. Kaya itong printer, grabe good ang ginawa sa amin, guys. Kaya kadami po naming art prints na kailangang i-print. Kaso hindi namin nagawa yun. Yung nagawa ko lang ngayong orders. Kaingin ng natin music. Yung nagawa ko lang ngayong orders, yung walang art prints, 2. Tapos meron kaming kailangang i-print na parang 15 na art prints. Tapos yung 2 printer dito, nagloko. So naawa din ako kay Steph, kaya na-stress talaga siya. Simula pa to ng Monday. Diba sabi ko sa inyo, hindi gumana yung printer. Pero sabi niya, tatry daw niya ngayon yung isang printer pa, tapos magbili siya ng extra art paper kung gumana. Yan yung mga stickers niya, guys. So, pwede nyo po yung ipulot sa tumbler nyo or kung saan man, sa cellphone. Pwede din. Ayan. Tapos yung mga postcards po. Yan siya, guys. Bigyan ko kayo ng sample. So, halimbawa ito. Yan yung sa likod niya. Pwede kayong dyan, sulat. Yan yung mga postcards. Tapos yung calendars nga dyan naman po din yan lagay. At ang planner. Yan yung isa sa best seller niya. Yan na lang po yung natira. Kadami niyang in-order nung mga nakaraang buwan daw. Pero kung malapit na ding ubos. A few moments later. Bahay na everyone! Natapos din pong mag-work. Kumusta sa school? Yeah? May nang-away daw sa kanya sa school, guys. Sinong nang-away? Kadami niya kung kaninang buhangin. Pagdating sa bahay, yung buhok niya, yung damit. Sabi ko sa kanya, yung tinapunan ka mga buhangin, anong ginawa mo? Nagsabi daw siya kaya niya, teacher. Bakit? Anong ginawa dito sa kamay mo? Ik ging naar de wc-deur. Ja? Want toen ging Eva de deur heel erg hard dicht doen. Naipit yung kamay mo? Sinara daw ng bata sa sa school nila. Kaya nasa daw siya, toilet. Siguro umihi ito, tapos may iihi din. Nandun yung niya, daliri. Sinara daw ng bata yung pinto. Ano sabi ni teacher? Niet meer doen. Hindi na masakit? Saan na masakit sa'yo? Wow, man aking dalaga. Maar niet meer pijn.
Wala nang sakit? Buti na lang. Buti na lang guys, siguro kaya ano lang, hindi talaga yung masara yung pinto. Baka, kumbaga, nasara lang ng konti, kaya naipit yung kamay ni Mila. Hindi ko din masisi yung teacher kasi kadaming estudyante sa na ano niya hawak. Siguro busy din siya sa ano, ibang mga bata. Pero kaya nung nasaktan niya si Mila, nilapitan din daw siya kagad ng teacher niya. Tapos sinumbong niya no, yung ginawa ng bata dun sa school, yung kaklase niya. Tapos sino nagtapon sa'yo ng buhangin? Yes, sir. Sino pa? Alfira. Anong ginawa mo nung tinapunan ka ng buhangin? Verhulfera. Sabi daw siya sa teacher niya, hindi mo tinapunan din ng buhangin? Kapawo. Oh, sinabi niya lang daw na ano, stop. Huwag niyong gawin kaya hindi ko gusto. Maar ook ging niet door. Maar toen ging die door. Pag hindi pa tumigil, tapunan mo buhangin. Bahala na guys. Turuan ko itong mga anak ko na lumaban din. Katulad kanina, sinabihan niya na daw na tumigil, hindi pa din tumigil. Kaya kadami niya kung kaninang buhangin sa ano, ulo. Kahit yung damit niya ngayon, medyo may mga puti-puti pa oh. Ang ginagawa kasi nila, alam niyo kapag minsan may mga, hindi man siguro away, pag inasa sila ng kaklase nila, ang ginagawa nila, sinusumbong sa ano, teacher. Ako naman, pag nalaman ko may nangaw sa kanila, sasabihan ko agad, lumaban ka! Iba na kasi din yung mga bata ngayon, guys. Alam mo, pag pa-intimidate ka or pag mapasanayin mo na mabully, na, sigihon ko nila. Kaya kailangan, lumaban din. Laban, ha? Mila? Itong mga anak ko kasi susumbong sa teacher. Dito sila lumalaban. Kahit sabihan ko na, laban pag may ginawa sa kanila, sabihin ko lang sa teacher nila kaya para hindi din daw sila mapagalitan ng teacher. Diba? Pero pag ganyan, lumabang ka na. Okay? Magprito tayo ngayon ng ano guys, isda. Ito po yung ulam namin tonight. Magluto na ako ng dinner namin kay. Kararating lang din po namin. Galing sa ano ni Matthew, swimming lesson. Matakot guys, magprito. Siguro yun. Matatapos nga lang ng swimming lesson ni Matthew, diretso kaagad sila sa garden guys. Tingnan nyo. Andun sila kanya na Mila. Pinalabas ko muna kaya para walang masyadong magulo din dito sa bahay. Makapagluto ako. Next week, makalaro na nila si Lito dyan sa ano garden. Kaya ganitong araw po, nandito na yan si Lito. Mila! Agoy, nagtatapon na naman ng ano, mga bola. What's up, Net? Next, in Andera. Okay? Nidon? Nagtatapon na naman po sila ng mga laruan sa ano, kapitbahay. Minsan yan kasi ginagawa nila pag may mga bata din po na naglalaro sa garden dito sa kapitbahay namin, sa katabing bahay. Nagtatapon po sila ng bola, tapos yung kabila naman, tatapon din pabalik. Kung baga nakikipaglaro silang dalawa. Si Marcel din po kasi wala ngayon dito sa bahay. Ano ngayon sa ano, isang city sa Groningen, sa Groningen. Kasi dinalo yung kaibigan niya kaya nasa hospital po. Every month kasi yun nakukonfine. So sabi niya dalawin niya ulit ngayong ano, buwan. Usap lang yun silang dalawa pero kay mamaya pa daw siya mag-uwi. Mga alas 7 ata ng gabi. So kami lang ngayon dito sa bahay dinner. Busog na naman ang lahat guys. Magkain po kami ngayon ng ano namin, pinaka-dessert. Yung bigay po to kagahapon ni Binan. Kaya di ba nagpunta kami sa ano kanila. So si Matthew ngayon, kay very good man. Naubos po yung nilagay ko sa kanyang kanin tsaka ano isda. Kaya tapos na po kami mag-dinner. Sabi ko sa kanya, may ano siya, may reward. Kung gusto niya ngayong ano kainin, itong cookies na ginawa ng oma niya. Di ba kuya? Si Mila gusto niya ano, prutas. Di ba gusto mo to? Yeah. Okay. Masarap nitong gawa ni Bianan. Mila, ikaw gusto mo din? Yes. Okay. Parang nabusog din ako guys. Hindi na lang siguro ako mag dessert. Si Matthew na. This is hot. Alam nyo, antok na nga ako ngayon. Nagka-busy ko din ngayong araw. Di ba nag-work tayo ng 4 na oras. Tapos sinatid din si Matthew sa ano, swimming lesson niya.
Si Marcel po pala, pauwi na. Maya-maya magdating na yan siya sa bahay. So, dalaw kayo mamaya maghatid sa mga bata sa bed. Ashiblift! Tingnan nyo naman yung ating dalaga, nakabihis na naman. Oh. Bakit ayaw mo ng ni Oma? Look, yes. Hulk, yeah, even Spider-Man to. There you are. Maar Hulk ziet er ook zo uit. Oh, yeah? Ganyan din si Hulk? Wow, paano si Spider-Man? Paano kami ni Spider-Man? Kuya, walk on the way, kuya. Next week, nandito na si Tito Lito. Excited na ikaw? Papa is zo. Sinong excited na sa pagdating ni Tito Lito? Ika. Anong gagawin nyo next week pagdating niya? Spelen. Nak, makinig kayo kay Tito Lito pag may sinabi, ha? Okay, kuya? Matthew? O, andyan si Papa. Papa is here! Catching the fishes. Bedtime, guys. May nag-drama na dito. Please like and subscribe. Bye-bye. Thanks My for shit is- watching. Ingat po. Bye-bye. And perfectos. Sige na. Please like and subscribe. Bye-bye. Thank you for watching everyone. Ingat po. Bye-bye. I love you very good. Ik dacht dat dit Mina's voet was. Mama, hou er van jou. Thank you for watching, everyone. Bye-bye! Maar ik ging gewoon luisteren en Mila ging met het konijnoortje zo tegen mijn wang. Sige, morgen weer gaat Papa lezen. Bye-bye, guys! Morgen mag